sa atin, sa biging sa liwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ihanda natin ang ating sarili para sa pagdiriwang ng banal na misang ito. Alalahanin natin ang ating mga nagagawang kasalanan sa araw-araw, kasalanan sa sarili, kasalanan sa kapwa, kasalanan sa sanlibutan, at kasalanan sa mahal na Diyos. At ang lahat ng ito ay ihingi natin ng kapatawaran sa ating maawain at mahabaging Ama. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang umalis ang tatlong lalaki, inihatid sila ni Abraham sa labasan. Umahon sila sa isang dako na natatanaw ang Sodoma. Sinabi ng Panginoon, "Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Yamang pinili ko siyang maging ama ng isang makapangyarihang bansa. Lahat ng lahi sa daigdig ay pagpapalain ko sa pamamagitan niya. Pinili ko siya upang ipasunod niya sa kanyang lahi ang aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Sa gayoy matutupad ko ang aking pangako sa kanya." Kaya't sinabi pa ng Panginoon, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paruroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo." Umalis ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, "Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala?"
Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parihong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At tumugon ang Panginoon, hindi ko ipahahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi. Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon. Tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon. Tugon sa kanya, huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po uli ako. Kung 20 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon. Muling tugon sa kanya. Sa katapusay, sinabi ni Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon. Tugon ng Panginoon. Pagkasabi nito, umalis na siya at umuwi naman si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin at itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisigil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang iskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang patay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Si Jesus ang konkretong mukha ng awa ng Diyos. Jesus is the human face of God's mercy. Ito, mga kapatid, ang tema ng naging pagninilay ko sa ating mga pagbasa ngayon. Mga kapatid, tayo daw mga Pilipino ay mahilig sa bargain. Di po ba? Kung saan may nababalita tayong bargain, pupunta tayo. O kung hindi man, ay mahilig tayong makipag-bargain o yung humingi ng tawad kapag tayo may binibili. Ano po? Naalala ko lang, ari po na may 30 taon na ang nakalilipas, yung isa naming pare ay gustong mag-aral, magmaneho. At tinuturoan siya nung isa naming kasama ding pare sa komunidad. Doon po yun sa Quezon City. At nung pong siya ay naroon sa Balete Drive, ay nabangga po niya ang isang poste ng ilaw ng subdivision. Maliit naman yung poste, nabali. At siyempre, inireport nila doon sa barangay. Pagkalipas ng ilang araw ay bumalik sila doon para makipag-negosasyon. At ang sabi sa kanila ay, "Father, ang nangyari ho ay meron hong damage sa government property. At kailangan ho ninyo magbayad." Ay magkano ho? Ay 25,000 ho. 25,000 para nabaling poste. At sa pakikipagnegosasyon, ako ho'y hindi sumama nung umuwi sa bahay, ang dalawang ari, ay tuwang-tuwa sila at nagtatawanan. "Kakoy, bakit kayo nagtatawanan?" Sapagkat sinisingil kami ng 25,000, ay natawaran ko ng 2,500. Ano po? Sabi ko, talagang ikaw ay napaka-kuripot mo. Ano po? Pero ganun din tayo, mga Pilipino, mahilig tayong tumawad. Halimbawa, tayo mamamalengke, no? Magkano ring tumpok ng kamatis? Ay 25, pwede gang 20 na laang. Meron din naman kung tumawad, ay wagas na wagas. Magkano ring kilo ng galunggong? 150, pwede gang 50 na laang. Pero magtatapos sila, nakatawad pa rin 100. Di po ba? At kung hindi naman natin gagawin yan, ay talagang magagastusan tayo. Mga kapatid, ang kwento ni Abraham at ng Diyos na narinig natin sa unang pagbasa sa aklat ng Genesis ay napakagandang kwento kung saan nakipag-bargain o nakipag-negosasyon si Abraham sa Diyos. Ang kwentong ito ay yung syudad ng Sodom at Gomorrah ay para bang gusto nang
gunawin ng Panginoon dahil sa kanilang masasamang gawi. Pero sabi ni Abraham, Panginoon, kung meron po doong 50 taong matuwid, gugunawin niyo po ba ang mga bayang iyon? Ang sabi ng Panginoon, hindi. Sabi uli ni Abraham, Panginoon, kung meron doong 45 tao na matuwid, gugunawin niyo po ba? Hindi. Hanggang sabi niya, kung 30, kung 20, at sa bandang huli, ang sabi ni Abraham, Panginoon, ipagpatawad ninyo ang aking kapangahasan. Kung sa 10 nagapo ang matuwid na tao doon, ay parurusahan pa ninyo mga bayang iyon. At ang sabi ng Diyos ay hindi. Doon po nagtapos ang binasa kanina. Pero sa akin pong imahinasyon, kung nagpatuloy iyon at humantong sa 1 tao na lamang na matuwid ang naroon, ay hindi pa rin parurusahan ng Diyos ang mga nasa syudad na iyon. Sabi nga po, ito po yung sinasabi ng mga hukom sa jurisprudence. Ang sabi nila, it is better to judge as innocent 9 guilty persons than to judge guilty 1 innocent person. Tingin ko po ay kahit tumantong sa iisa ay hindi parurusahan ng Diyos ang 2 syudad na iyon dahil may isang inosente. Ang panawagan ng pagsisisi ay narinig natin sa tugon sa ating salmo ngayon. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. The Lord is kind and merciful. Ang salmo ngayon ay nagpapahayag ng diwa ng malalim na pagtitiwala ni Abraham sa awa ng Diyos. Habang ito ay naglalarawan, nagbubunyet, nagpapahayag ng kanyang awa. Mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay hindi nakikitungo sa atin sa ating mga kasalanan. Tandaan po natin yan. Ang Diyos ay hindi nakikitungo sa atin ayon sa ating mga kasalanan. Sa halip, ang kanyang awa ay malawak at walang limitasyon at walang hanggan. For God does not deal with us according to our sins. Rather, His mercy is expansive and limitless. Mga kapatid, kadalasan kapag binabasa ang salmo ay hindi na masyado tayo nakaka-concentrate. Pero ang ganda po ng isang stanza ng ating salmo na binasa kanina, at gusto ko po itong ulitin. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig naway lubos. Banayad na kung magalit, banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ganda po tayo minsan 50 taon na. Ang galit natin ay kimkim pa rin natin. Kahit nga, kung natatandaan ninyo ang kwento ng mga taga-Ninive na sinugo si Propeta Jonas, na sabihin mo sa kanila ay sila'y magsisi dahil sukdulan ng kasamaan nila, kung hindi sila'y lilipulin. Ano ang ginawa ng hari? Nagdamit sako na may abo. Pati ang kanilang mga alagang hayop ay gayon din ang ginawa. At sila ay nag-ayuno at hindi sila pinarusahan ng mahal na Diyos. At mga kapatid, ito ay inuulit pa rin. Kung maalaala natin, noong 2016, ay idiniklara ni Papa Francisco ang taong iyon bilang taon ng awa. Extraordinary Jubilee of Mercy.
At ang una niyang pananalita ay sinabi niyang, Jesus Christ is the face of God's mercy. Yun yung sinabi ko kanina. Si Jesus ang konkretong mukha ng pagpapatawad ng Ama. Tulad ni Abraham na nadama niya ang awa at habag ng Diyos sa kanyang direktang pakikipag-usap at pakikipagtawaran sa Diyos, tayo rin ay iniimbitahan ng ating Panginoon at binibigyan tayo ng puwang o maraming pagkakataon na magsisi at hingin ang awa ng Diyos. Ganon din sa ating ebanghelyo, ang paanyaya ng Diyos sa mga gustong sumunod sa Kanya ay tahakin ang landas ng awa at habag ng ating mahal na Diyos. Just as Abraham was able to experience mercy in his direct conversation with the Lord, we too are given the opportunity to have a face-to-face encounter with mercy through our intimacy with Jesus Christ. Hindi tayo magiging mapagpatawad sa ating kapwa at kahit sa ating sarili kung hindi lalalim ang ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Uulitin ko po, ang Panginoon, ang salmin o konkretong mukha ng awa at habag ng Diyos. Jesus is the human face of God's mercy. Pagpalain tayo ng ating mahal na Diyos. Para po sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin o sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhan na bagabag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipinanganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa
sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong spirito, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristong aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghatihati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo itong tinapay, bibigay buhay at itong kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak namin Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na poon natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at
patawarin mo kami sa aming mga kasalan para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Peace. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Narito ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos, naghahalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaniyahang magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipon. Aming malalakbay sa Kanya'y dumudulong. Si Jesus lamang ang tanging namin handog para sa kapayapaan ng buong sinuko. Tanggapin mo't gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluluwa
sa amin ang kalakasan. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari na Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Lumikha ng lahat, ikaw ang aming pag-asa at liwanag. Sambahin ka, Diyos Ama, mapagmahal, sa iyo kaming lahat ay magdiriwang. Tanggapin mo't gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ang kalakasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit na indulhensya pinaria ngayon taon na Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing,
na naog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis mula sa puno na olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway, maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikaapat, kinagagalak po namin ipaalam sa inyo na mailan pang bakanting slot para sa ating pilgrimage sa Roma mula October 3 to 17, 2025. Espesyal po ng pagkakataong ito dahil dadalaw at magdadasal sa puntod ng yumaong si Papa Francisco. Makakapasok sa Jubilee Doors ng mga major basilicas sa Roma at iba pang mga simbahan. Makabibisita sa Assisi, ang bayan ni San Francisco at Santa Clara. Makapupunta sa San Giovanni Rotondo at Petrolcina upang dalawin si Padre Pio. At posibleng makatagpo ang bagong Santo Papa Leon. Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya, kalinsabay sa araw-araw na pagdiriwang ng banal na misa. Para po sa karagdagang detalye o kung nais ninyong humabol, pagsama sa makipag-ugnay lamang po kay Father Ian o Crisel sa mga numerong ito, 0998-3070-680 or 0977-803-4197. Naway, magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap ni 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na magpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa kayo natin makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.